So yan mga ka-bakers, yan po yung ating finished product. Iba-ibang toppings ng donut, swak na swak pang negosyo. Hello mga ka-bakers, welcome back to my channel. So ang gagawin natin ngayon is donut. Ito po ay kakaibang donut dahil ito ay ensaymada donut. So bago natin simulan mga ka-bakers, kung kayo ay bago pa lang sa aking channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-click niyo na rin yung bell notification para updated kayo sa ating mga bagong recipes at bagong videos. Mga ka-bakers, ito po yung ating ingredients. 350 grams bread flour, 150 grams cold water, 8 grams salt, 8 grams yeast, 25 grams of fresh milk, 3 egg yolks, 50 grams of butter, and 50 grams of sugar. So dito mga ka-bakers, ang gagamitan nating flour is bread flour dahil ito ay yeast dough product. So para hindi mahirap haluin guys yung ating bread, kailangan natin gumamit ng bread flour. Kasi yung bread flour, madali mag-develop yung kanyang gluten kasi mataas yung kanyang gluten content. At kailangan talaga natin yan during mixing, ma-develop kasi nga yun yung magtatrap ng gases, yung elasticity ng ating gluten, yun yung magtatrap ng gases during fermentation. At yan din yung magbibigay structure ng ating baked goods during baking. So ngayon mga ka-bakers, gagamitin nating mixing methods nito ay straight dough mixing methods. Ibig sabihin, sama-sama ng lahat. So, kailangan natin yung ating butter is naka-room temp na siya, malambot na dapat para hindi siya mahirap ihalo doon sa ating mixture. So mga ka-bakers, hahaluin ko to manually. So, gagamitin natin yung ating malalakas na kamay sa paghalo dito. So, pagsama-samahin ko na to lahat mga ka-bakers, lahat ng ating ingredients. Itong salt, yeast, egg yolks, sugar, fresh milk. Mga ka-bakers, gamit nating tubig dito is cold water. Bakit ba laging cold water yung ginagamit ko mga ka-bakers? Kasi nga po, pag gamit natin dyan ay warm or lukewarm water, maglagkitan po yan mga ka-bakers, mahirap po i-handle dyan. Huwag kayong mag-worry na hindi aalsa yung yeast natin kasi during mixing, mag-change naman yung temperature niyan habang minamasa natin yung bread. So, kailangan cold water para hindi mahirap i-handle. So mga ka-bakers, hahaluin na natin to by hand. So, yung iba po, gumagamit pa ng gloves pag naghahalo ng bread. Mahirap po yun. Hindi naman talaga kailangang gamit ka ng gloves pag naghalo ka ng bread. Kasi nga, ang gloves ginagamit lang yan, mga ka-bakers, sa mga ready-to-eat food. Pagka ready-to-eat food na, so kailangan mong gumamit ng gloves. So, ganun yan ang standard niya, international standard. Sa work ko sa hotel, ganun kami pag gumamit ng gloves. Ready-to-eat food, kailangan gumamit ka ng gloves. Pero pag ganito, lalo sa pagmamasa ng tinapay, gagamit ka ng gloves, mahirap po yun. At saka hindi po siya, wala pa siya sa logic na gagamit ka ng gloves. Ayan. So, nilipat lang natin dito sa table, mga ka-bakers, para tuloy yung ating paghahalo. Yan. Kita yung mga ka-bakers, hindi po siya mahirap i-handle. Kasi po, malamig po yung temperature ng ating dough. Mag-change temperature na lang po yan mamaya pag lagi mo siyang ginaganito. Matataas po yung temperature niya. So, tuloy-tuloy lang po sa paghalo hanggang ma-achieve natin yung elasticity ng ating gluten
So kailangan ma-achieve natin yon. Kailangan maging elastic yung ating dough. Kasi nga napaka-importante nun. May science explanation yun kung bakit kailangan dapat maging elastic yung ating dough. Kagaya ng in-explain ko sa inyo kanina na yun yung magtatrap ng gases during fermentation. During fermentation kasi mga ka-bakers, kailangan nating mabigyan ng conducive temperature yung ating bacteria para mag-work doon sa sugar ng ating starches at saka sa sugar na ating nilagay dito sa ating formula para makapag-produce yan ng maraming gases. At yung gas naman na yun ay itatrap yan ng elasticity ng ating gluten, and then doon yun magpo-produce yan ng maraming layers ng trap gases sa ilalim para magkaroon ng magandang texture, para maging malambot yung ating bread. So yan mga ka-bakers, sa taga nating paghahalo, so magiging ganito na yung ating dough. So elastic na po yan mga ka-bakers. So ito yung gusto nating ma-achieve during mixing. Napaka-importante sa lahat is yung elasticity ng dough. So mas maganda gumamit ng bread flour dahil mataas ang gluten content ng bread flour at madaling mag-develop yung gluten kaysa all-purpose flour. Matagal ang mixing time nun kasi nga mas mahina yung gluten content. So may posibilidad na maglakitan talaga yun. So lalo sa donut mga ka-bakers, malagkitan talaga yan sa simula kasi nga napaka-rich ng dough na to. Pero sa taga ng paghahalo, aabot din yan sa ganitong consistency ng ating dough. So ito, next step na tayo, fermentation for 45 minutes to 1 hour. So ilagay natin to dito sa ating bowl. Okay, dito. So nilagay ko na ng grease yan kanina para di siya dumikit. Kaya natin dyan for fermentation. So, gagawin natin yung mga ka-bakers. So, tatakpan natin ng plastic para hindi siya mag-dry. Yan. So, hayaan lang natin to dito sa room temperature ng 45 minutes to 1 hour fermentation. So, ayan po mga ka-bakers. After 45 minutes, ganyan na po ang itsura niya, double in bulk. So, hinanakbak na natin to. So, bakit nga ba ninanakbak itong dough, mga ka-bakers? Ano bang purpose niyan kung bakit siya ninanakbak? So, ang purpose po nito, scientific explanation para dito, is para ma-release yung gases and alcohol na pinoproduce during fermentation at ma-redistribute yung temperature ng dough, and then the most important is yung reinvigoration ng yeast natin na kailanganin natin para sa proofing. So next step po mga ka-bakers is scaling of the dough. Titimbangin natin siya sa 45 grams per piece. So may dalawang method po ang make up ng donut, mga ka-bakers. Yung isa yung kinakat, ginagamitan ng cookie cutter. So yung kasing method na yun, pwede naman yun, kaso lang marami nasasayang kasi yung pinagkatan mo ng dough, so maaaring hindi yun na pwedeng gamitin yun kasi nga stress na masyado yung gluten nun para i-mamasahe mo pa ulit. So ito, make up na to, bibilogin lang natin siya, tapos alaparin ng konti,
Tapos yung iba, putasan natin sa gitna. Yung iba naman, gagawin natin bilog lang. So para hindi masyadong maraming sayang dun sa dough, mas maganda itong method na to na pag ito ang ating gagawin. So ang kasunod na step mga ka-baker, rounding. So bibilogin lang natin siyang ganun. Kaya po, nabilog na po natin yung ating mga dough. So relax lang natin yung gluten for 5 to 10 minutes bago natin i-flat ng konti dito sa silpat. Then after that, palsahin natin ng konti, then bake pipritohin na natin. Lagyan natin ng konting grease para sigurado tayo na hindi talaga didikit yung donut natin at hindi mahirap tanggalin dito sa silpat. Kung wala naman kayong silpat mga ka-bakers, pwede naman sa grease-proof paper. Lagyan nyo doon. Yung maganda doon, pwede mong gupitin. Lagay mo pati yung papel sa mantika. Pero kung wala naman ding grease-proof paper, sa tray na lang lagyan nyo ng grease para hindi siya mahirap tanggalin. So mga ka-baker, ipa-flatten na natin yung ating dough. So ganito lang siya. Yan. Yan. Tapos lagay natin dito sa ating silpat. So kailangan may agwat kasi pag umalsa man yan, hindi magdidikitan. Yun. So kailangan lagyan natin ng grease para di dumikit. So dito na natin siya paalsahin mga ka-baker sa ating silpat para mamaya hindi siya mahirap tanggalin pag iprito na natin. Papaalsahin natin ito mga ka-bakers, so wala siyang takip. Kasi gusto kong ma-achieve sa donut ko, medyo crispy yung skin. So pagka pinaalsa mo siya na walang takip, yung skin yan, pagka pinirito mo, medyo crispy. Kaya, yun yung gusto ko ma-achieve sa donut. Pero pwede naman natin takpan ng plastic sa ibabaw yan. Gusto mong hindi crispy yung skin. So, ganun lang mga ka-bakers. Flatten mo lang doon ng ganun. Tapos mamaya, bubutasan natin yung gitna. Yung iba, bilog lang. Try natin bilog lang. So yan. Silpat. So ganun lang mga ka-bakers. So mga ka-bakers, yung iba, lalagyan natin ng butas sa gitna. So, madali lang po siya. Tutusukin mo lang ng ganun sa gitna. Ayun. Kaya, lagyan mo sa ito. Yan po. Ibutas na siya sa gitna. So mga ka-bakers, yung iba bubutasan natin sa gitna. So madali lang po yan. Yan. Tasan mo sa gitna. Ito. Tapos lalagay mo sa ilog na yan. Ito, handle po ito ng rolling pin ko. Kahit any metal or wooden bilog ng ganito, pwede mo siyang gamitin. Gagawin mo lang siya.
So ito kasi walang may nasasayang na dough mga ka-bakers. Wala kang tinatapon. Kasi nga wala ka namang kinakat at tinatapon mo. So yun mga ka-bakers. Meron ka ng donut na may butas sa gitna. So isa pa, ulitin natin. Itong nandito sa dulo. So, kaya kahit nawala na yung metal, gaganon-ganon mo na lang. Kung wala ka namang metal, wala ka naman nung rolling pin na yan. So lalaki na yung butas niya. Pag malagay, gano'n na. Lagay mo siya. Tapos, yun. Kaya butas na. So yun lang mga ka-bakers. Napakadali siya. Kaysa nung itinakat mo, tatapon mo lang yung iba. Tatapon mo lang kasi mahirap na buuin uli yan. So yun yung pinalat lang natin kanina. Ito naman yung binutasan natin. So ulitin ko paano gumapagbutas. Gawin natin konti. Yan, tusukin lang sa daliri. Ngayon, kung wala ka naman nung metal na ginagamit ko kanina, igaganon-ganon mo lang. Yan, para lumaki yung butas. Tapos, ilagay mo na. So, yun lang mga ka-bakers. So, ito, huwag natin butasan para makita natin yung pagkakaiba sa may butas at saka walang butas. Pero napansin nyo, wala tayong tinatapon na dough. Wala tayong kinat at inalis dyan sa dough. So, yung technique niya, mas maganda. Mas mabilis pa. Mas madali pang gawin. Mga ka-bakers, pagpa-fry na po tayo ng ating donut. So, ilagay natin itong pinakauna. Yan yung walang butas. So yung skin nito mga ka-bakers, crispy po ito. Kasi nga medyo dinry natin siya bago natin siya binake. So yan. So makita nyo, unti-unti na po siya nagba-brown. Yan. Ito po yung flat lang na wala siyang ibutas sa gitna. So yan mga ka-bakers, saglit lang siya maluto. So temperature nito nasa 160 degrees Celsius lang. Kung mayroon kayong thermometer, sukatin nyo yung mantika. Tapos nito, ilalagay natin sa strainer. May piniprepare akong strainer dito. So ayan po mga ka-bakers, start na po natin i-fry yung ating donut. So sa donut po mga ka-bakers, mababa lang dapat yung temperature niya. So kung mayroon naman kayong thermometer, pwede nyo sukatin. Dapat nasa 160 degrees Celsius lang. Yan. So ito po yung may butas mga ka-bakers. Bilog pa siya, binutasan na natin. So ganun yung mangyayari sa kanya. Yung iba naman, flat na bago natin binutasan. So makikita nyo rin yung pagkakaiba mga ka-bakers. So ito po yung bilog na bilog pa siya, hindi pa siya flat, binutasan natin sa gitna. So, ganyan po ang mangyayari sa kanya. Kaya po mga ka-bakers, ang ganda na po. So, iluto na po yan mga ka-bakers. Lagay natin dito sa strainer. Ito naman mga ka-baker, yung binutasan nating bilog pa siya. Yan. Sarap po nito. Crispy po yung skin yan. Kasi dinry natin ng konti. Bago siya i-prito. Para crispy yung skin. Tatawagin natin crispy cream donut. So yan, maluluto na po yan. So mga ka-bakers, yung tatlong to, ito yung binutasan natin sa gitna na naka-flat na. So mga ka-bakers, para hindi ka mahirapan mag-alis nito mula doon sa seal pot, advice ko sa inyo mga ka-bakers, yung sa papel na lang, tapos i-cut nyo na lang
Tapos ilagay mo yung papel kasama dito. Tanggalin mo lang pagdating dito sa frying. Kasi nga kung hindi pa kayo master gumawa nito mga kabika, mahirapan kayong magtanggal doon sa seal pad. Baka bumagsak yung donut. So mas maigi kung nagsimula pa lang kayong gumawa ng donut, sa papel na lang, tapos cut mo na lang yung papel. Parchment paper, i-cut mo na lang. Tapos, ilagay mo dito sa mantika kasama yung papel para hindi bumagsak yung donut mo. Alisin mo na lang yung papel pag nandito na siya. So ito po mga kabakers, maluluto na ito. So lagay natin dito sa ating strainer. Sarap nito, crispy po itong skin. Mga ka-bakers, ito na po yung ating donut na prito natin. So nakita niyo naman po yung donut natin. So crispy po yan. So nakapatong po siya sa tissue para ma-drain yung mantika. Mga ka-bakers, ito muna, white chocolate muna ilagay natin. Tapos lagyan natin ng almond sa ating donut. Mga ka-baker. Lagyan po natin ng almond. So, pag tumigas yung chocolate, didikit na po yung almond dyan. So mga ka-bakers, ito po ay gagawin nating ensaymada. So, lalagyan natin ng buttercream. So recipe ng buttercream mga ka-bakers, yung favorite nyo recipe ng buttercream na lang para hindi na kayo mahirapan. So ayan lang, papayan natin ng buttercream. Yan. Tapos, gugad-gada natin ng cheddar cheese. Donut ensaymada. Tapos ito naman bilog mga ka-bakers, lalagyan lang natin ng palaman sa ilalim. So, gagawin natin dito, papalamanan na lang natin ito ng ito. So, caramel po to, dulce de leche. So, nabibili lang po yan. Puratos po ang may gawa nito. So, papalaman lang natin yan dito sa ating donut. Yun. Tapos, dito na sa ating icing sugar. Good. Ayan mga ka-bakers, yan po yung ating finished product. Iba-ibang toppings ng donut, swak na swak pang negosyo. So ito po yung highlight natin dyan, ensaymada donut. Ito naman ay white chocolate na mayroong candied croquant different color. Ito masarap din. Almond mga ka-bakers, napakasarap niyan. At ito naman sa dulo is mayroon tayong dulce de leche filling. Yan po mga ka-bakers, enjoy nyo po ang ating donut. Sana marami kayong natutunan. And sana wag nyong kalimutang mag-subscribe at click the notification bell para naman kayo updated sa ating mga bagong videos at bagong recipes. Ulala! Ensaymada donut. Napakasarap yan mga ka-bakers. Tingnan nyo po. Ulala! So ayan po yung ibang flavor. Ito masarap din yan. Almond. Yan ang ating mga flavors.